Hello to everyone and welcome to All About. Good day to all of you. Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi Good afternoon, good morning, good evening to everyone and welcome back to All About. So for today, wala muna tayong baking, wala muna tayong cooking. It's all about storytelling day for today. Okay, storytelling time muna tayo. So, ang isi-share ko is something scary and something funny na na-experience ko dun sa dati kong work or dun sa sa location ng dati kong work. So, samahan nyo ako, enjoy the video, and for sure matatawa at matatakot din kayo. Mixed emotions kumbaga. So, kumbati na! So for today, share ko sa inyo yung na-experience ko before. Actually, may kasama ako nun, yung ka-office mate ko. Call center agent pa ako that time. And nagtatawag kami. Naka-double shift kami nun, so night shift siya. It's around, ang start ng shift namin is 10 p.m. I think. Ewan ko, nakalimutan ko na, ang tagal-tagal na kasi nun. Pero yung experience na yon, naaalala ko pa rin siya hanggang ngayon. So, ang nag-start yon during our lunch break. So, nag-lunch break kami. So, yung lunch break kasi namin noon, pag double shift kami is 30 minutes lang. So, mabilisan lang talaga. So, syempre, dati nag-smoke pa. Pag call center agent, talagang hindi mo mapigilang hindi manigarilyo or mag-smoke that time para gising ka. As in, syempre nakakaantok yung 8 hours ka lang nagtatawag. So that time, may bisyo pa ako that time. So, ang system namin is kakain kami ng mabilisan during our lunch break para makatambay kami, makababa pa kami dun sa tambayan namin sa 7-Eleven. Tapos, yun, punta na kami ng elevator, tapos na kami kumain, di ba? Pinindot namin yung down. So, hindi kami yung iba kasi, pinipindot up and down para mabilis umakyat yung elevator, di ba? So, kami down lang yung pinindot namin. And, nagbukas naman agad siya, dumating naman agad yung elevator. So, sakay kami. Tapos, alam nyo ba, doon kami, pinindot namin yung ground, and nakita namin nagda-down siya, going down siya. So, doon kami naka-sandal pa kami doon sa, may railing kasi doon sa loob ng elevator. Nakasandal pa kami ganun, tapos nakatapat kami sa door. Tapos nagchichikahan kami ng walang humpay, as in super chikahan. Tapos yun, di namin napapansin na ang tagal pala namin. Kasi nasa 18th floor kami, pero that time, wala naman masyadong tao, wala masyadong sumasakay na elevator. So, wala siyang puro stop, di ba? Pag maraming tao sa iba't ibang floor talaga mag-stop. Saka, siguro I think magki 3 a.m. na yon nung nag-lunch kami. So, ayun, nagulat na lang kami bigla. Nag-open yung elevator sa 25th floor. Nagtataka kami, 18th floor kami, going down kami, pero nag-open siya sa 25th floor. And guess what? That floor is vacant. As in vacant. Pagbukas ng elevator door, as in sobrang dilim. Tapos alam ba, sa sobrang gulat naming dalawa, nagtig-isa kaming side ng door. Dito siya sa left, nandito ako sa right. As in, tapos nakaganon na lang kami, nagsaklob kami ng mukha kasi nga, kami, alam niyo yun, ang saya-saya nyo, nagchichikahan kayo, tapos bigla kayo magugulat ng ganon. Talagang as in, bigla kaming nag-separate, tapos nandun kami magkabilaang pinto. Tapos yung magkabilaang pinto na yun, parehong may controls kayo, kasi yun ng mga floors. So, ayun na. Alam mo yung feeling na, that time, yung parang may dumaan sa gitna namin, parang may pumasok talaga sa elevator. Kami, ayaw naming tumingin. As in, nakaganon lang talaga kami, nakadikit yung mukha namin dun sa sa may gilid ng elevator, ng door ng elevator. Tapos narinig ko siya, sumisigaw siya. Pero nakatakip pa rin ako, sabi niya, bakla, isarado mo na. Sabi ko, ha?
Sabi ko, close naman yung pinipindot ko. Sabi niya, hindi. Ang pinipindot mo is open. Sabi, alam mo, siguro mga nasa 1 minute to 2, more than 1 minute kaming nandoon. Kasi ang tagal sumarado ng elevator door. As in, kahit na nung pinindot ko na yung close, ang tagal niya talaga sumarado. Talagang di na namin alam yung gagawin talaga namin. Diyos ko po. Tapos, di yun na. Alam niyo, from 25th floor, going down sa ground, as in, nandun lang kami sa door. Sa gilid ng door, nakaganon pa rin kami. Tapos yung sobrang chikahan naming dalawa, before kami sumakay ng elevator, as in nawala. Kasi talagang na-shock kami nung pagbukas ng elevator sa 25th floor. Alam nyo, as in pitch black talaga. As in walang katao-tao doon. So, nung nandun na kami, nakababa na kami, may mga nakasalubong kaming mga naunang nag-break sa amin. Kumbaga paakyat na sila kasi patapos na yung break nila. Tapos sabi nila sa amin, nung pagbaba namin ng elevator, sabi nila, ba't namumutla kayong dalawa? Anong nangyayari? Alam mo yung nagtitigan lang kami dalawa kasi may fear kami na baka hindi nila kami paniwalaan. Kasi nga, my God, ang tatandaan na namin, di ba? Tapos, sanay sila sa amin na palabiro, yung ganon. Sabi nila, hoy, ba't ang tahimik nyo? Normally ang iingay nyo, ba't putlang-putla kayong dalawa? Anong nangyari? Tapos yan, hindi na namin sila pinansin, dire-diretso na lang kami palabas ng building. Tapos alam mo, doon sa disindi muna kami, Yossi. Maya-maya, siguro mga 2 minutes silence. Bigla na lang kami, bakla, anong nangyari? Paano nangyari? Yung ganun, parang nakita naman namin nag-down yung elevator. 'Di ba? Going down siya. Nag-press kami ng ground. Ang pinagtataka talaga namin, bakit siya umakyat? And, sinang pumindot ng 25th floor? 'Di ba? Kumbaga, sinang pumindot sa taas para umakyat yung elevator dun sa floor na yon? 'Di ba? Parang, talaga, as in, hindi namin lubos maisip. Hindi namin alam anong iisipin, paano nangyari yun. Yung, namin nun, yung pakiramdam namin, hindi namin alam, para kami binuhusan ng malamig na yelo. Kasi sobrang taas ng energy namin bago kami sumakay ng elevator, di ba? Tapos biglang ganun yung mangyayari. Alam nyo, after break namin, yung paakyat na kami, naghintay talaga kami ng kasama namin. Kasi takot na takot kami na kami lang ulit dalawa. Kasi yung feeling that time na parang may kasama kami sa loob ng elevator from the 25th floor. As in, ganun yung pakiramdam na ayaw na namin maramdaman nung paakyat na kami. Talagang naghintay kami ng kasabay namin. Yung, hindi talaga namin ma-explain yung naramdaman namin that time na takot. Yun lang. Diyos ko po, kayo anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo kung ganun yung na-experience nyo? Diba? Parang, my God, parang ayoko nang sumakay mag-isa ng elevator ever, lalo na pag madaling araw, Diyos ko po. And, trivia lang ha, that building is one of the oldest buildings sa place na yon. The place is very modernized na talaga, napakaganda niya. Pero, yung building na yon isa siya sa pinakaunang natayong building sa lugar na yon. So, ang tagal-tagal niya na. Saka, Diyos ko po, hindi lang yun yung mga, stories na ganun na narinig namin about dun sa building na yon. Okay? Kaya, saka maniwala kayo sa mga sleeping quarters, may mga dun-dun talaga. Maraming naka-experience talaga dun. So, next time, mag-share ulit ako sa inyo ng story, scary, or funny, any stories na pwede kong i-share sa inyo. So, I hope nag-enjoy kayo sa story ko. Nakakatuwa siya pag naiisip na lang namin ngayon. Pero that time, Diyos ko, hindi mo maiintindihan kung ano yung nararamdaman mo.
kung ikaw makaka-experience nun. So, thank you everyone for watching and hope you enjoy the story. And sana mapag-share pa ako ng ibang story sa inyo in the future. So, please, if you enjoy the video, please like and share. And also, please subscribe to our channel, All About with Mama Tefi. Please. Thank you. Thank you so much for watching and have a good day. God bless. Bye-bye.